哎，结果2颗球都。Another one。好，看看 A friend 的解球啊，这好像是选择1颗星解球。啊，3颗星，看看有没有办法解到。哇，好球！ Kasalanan mo yan eh. Okay, my turn. 这一球跳球的成功率很高的啊，只要跳过6号。 Magandang gabi mga kaibigan, mga kabilyard. Welcome to Kabilyard Reaction and Commentary Videos. For today's reaction video, ito witness natin another exciting match between Efren Reyes versus dito kay Ching Yang ng Taiwan, no? At dito nga pinaglalabanan nila itong 2004 San Miguel Asian 9 Ball Tournament. Nasa final round na itong dalawa na ito. At dito nga maglalaban sila sa isang title match at mag-uwi sila ng $85,000. At dito nga mukhang nanalo itong si Efren Reyes sa lag, kaya siya yung magbe-break dito sa rack number 1. Ang kanilang laban ay 9 ball, race to 7 naman yung match. At dito nga si Efren Reyes ang breaking advantage sa rack number 1. Panoorin natin kung maka-break and run siya dito sa rack number 1. 还有办法这个叱咤风云。对。一开始的冲球 ，Efren Reyes 有球进。好，看看1号球的位置贴住台边，但是被3号球给挡住了啊。那么近带的球是8号球。看 Efren 的冲球还是冲得相当的有力啊。嗯哼。 1号球被3号球挡住了，所以说现在 Efren 有可能会选择 push。哎，这个球有可能会灌球啊！我们看到这个球可以打得到整颗球啊。这个如果不灌球的话，就是来吊球。1号球跑出来了。 At dito nga mukhang nag-play safe muna si Efren Reyes dahil hindi maganda yung ball position niya sa uno, no? At naitago niya dito sa likuran ng ball number 3 itong cue ball, kaya mahusay yung kanyang decision dito para i-play safe niya muna at ibabalik si Ching Yang dito sa table na walang tira. So tingnan natin diskarte nito itong si Ching Yang. Nasa 28 years old pa lang itong si Ching Yang sa panahon na yan, at nasa 52 years old naman itong si Efren Bata Reyes. Kaya tingnan natin kung makagawa ng paraan dito si Ching Yang. At dito nga nagpakitang gilas itong si Ching Yang sa kick shot na yan at naipasok dito sa ibabang corner pocket, no? Talagang napakahusay nitong Taiwanese na full prodigy na ito na si Ching Yang. Kaya tingnan natin kung kakayanin ni Efren Reyes na talunin itong prodigy na ito ng Taiwan na mahusay at full master. Kaya tingnan natin yung discarded dito ni Ching Yang sa rack number. 可能必须要想办法来吊球了。好，利用这个5号跟7号来吊球，但是好像还可以看得到的样子，而且还可以保得进啊。但是这是一个远距离的球啊，当然呢，对这个 Efren 来讲，这个以50岁的年龄啊，这个远距离的球对他可能是一个一个难题，看看现在准不准。 好，果然不准啊！这个远球现在是 Efren 的一个弱点。那教练，今天您觉得在这场比赛当中，杨建任是不是应该善加利用这样子的一个弱点？哎，没错啊，这个做安全球尽量做远。好，那么现在当然了，杨清顺的专长啊，这个就是他的准度啊，所以说现在在这场比赛里面要来
尽量充分利用它的这个优点。好，准进啊，漂亮啊！这个所以说，只要能够发挥准度的话，杨清顺在这场比赛啊，想要赢 A-Friend， 其实这个机会是蛮大的。好，直接拉杆啊，然后看看母球有可能会去碰到7号球，然后继续拉杆下来啊。好，我们看到碰到7号球，然后母球刚好停住，然后4号球形成一个中距离的球。At dito nga makikita natin yung husay nitong si Qingyang no sa kanyang pocketing at cue ball control. At mapapansin natin dito nakatanaw sa bandang malayo itong si Reyes at pinagmamasdan niya itong tira no at positioning ng bola nitong kalaban niya. 9号球不见了。At dito nga mukhang nahagip ni Qingyang yung ball number 9 dito sa corner pocket at dito nga sa replay na yan natamaan niya yung 9 at pumasok doon sa corner pocket. Kaya 1-0 ang score natin dyan. Si Qingyang pa rin ang magbe-break dito sa rack number 2. Alternate breaking format ang kanilang breaking rule. Kaya si Qingyang ang nagbe-break dito sa rack number 2. At mukhang maganda yung pasok nung break na yan. No? Makaka-break and run ba siya dito sa rack number 2? Kaya panoorin natin yung mga kabilyard. 我们注意看那个2号球啊，这个停在袋口旋转。好，那么进袋的球是3号、5号，1号球可以来保中袋，但是哎呀，这个球竟然没有保进啊！这个杨清顺，这个是一个非常严重的失误啊。但是好像有点幸运的样子。是2号球进了啊，我们看一下啊。哦，是4号球。 Mahusay yung pinakita ni Qingyang doon no, bagamat sumablay doon sa object ball pero nakuha niya pa rin yung 4 sa corner pocket. Kaya dahil dyan nagkaroon ng magandang ball position itong si Qingyang, mukhang makakaabante ng 1 puntos dito si Qingyang no, dahil sa position ng mga bola. Kaya pagmasdan natin at panoorin mga kabilyard kung maranout niya itong rack number 2.好，推杆上来哦，这非常的危险啊！哦，这杨清顺好像一开始好像还没有进入状况啊，是有一点这种感觉哦。对，所以他像刚刚的这个做球，要么你就是这个下左塞尽量靠近台边，要么就是多拉一点点走到球台中央啊，这2种做球方法。那么你如果说模棱两可的话，这个运气不好就形成吊球了。 还好手气不错啊。At dito nga tulad ng inaasahan natin talagang napakahusay nitong si Qingyang sa mga cue ball control. Bagamat bata pa ito pero talagang isa na rin sa pole master ng Taiwan. At dito nga pumasok yung 9, naka 2-0 kaagad dito si Qingyang no, laman ng 2 puntos. Si Reyes naman ang magbe-break dito sa rack number 3. At dito nga mukhang may pumasok no, yung 8 dito sa ibaba sa corner pocket sa kaliwa. May available shot pa si Reyes dito sa 1 kaya tingnan natin kung makabawi si Reyes dito. Nakapunto si Reyes kanina kaya nag-2-1 ang score natin at dito nag-break ulit si Reyes para sa rack number 4 at mukhang naipasok niya nga yung 8 at may available shot dito sa rack number 1. Panoorin natin mga kabilyard. 横台1颗星啊出来。 但是3号球在球台的上方啊，所以说现在2号球在左边，这一个大角度的薄球，所以说这个母球可能要拉到7号球的旁边了啊。好，直接横台2颗星，好漂亮啊！
那4号啊做5号是个关键。如果说4号能够空心静带，当然是没有问题啊。那万一4号如果碰到5号球的话，这个5号球跑到旁边的话，这可能会有一点点变数。所以现在母球有可能会选择推杆啊。哦，我们看这母球的旋转，对，他果然选择推杆啊，因为这个母球，因为这个4号球有可能会去碰到5号。如果说你母球不推杆的话，这个5号球就变成一个这个安全球了。嗯，好，一个左塞推杆啊上去。所以有时候像这种问题啊，就是要事先提防，然后来决定你的母球的位置要做到什么地方。At dito nga mukhang nakuha na ni Reyes yung kanyang momentum at mukhang makakatabla siya dito sa rack number 4 at naipasok niya yung 7 at mukhang maganda rin itong position niya dito sa 9 sa corner pocket, no. Tutok na ito mga kaibigan at ito konting shoot lang ito, pasok ng 9. All 2 ang score natin dyan, kaya si Sinyang naman ang magbe-break dito sa rack number 5. At dito nga sa break ni Sinyang may pumasok dito sa corner pocket. At mayroon siyang available shot dito sa ball number 1. Medyo nakaharang ng konti yung 5 pero mukhang manageable na ito para kay Sinyang. At tingnan natin kung makarun out siya dito sa rack number 5. Ang score natin all 2. Panoorin natin.好，1号球底带没有问题，而且如果说打个定杆的话，刚刚好可以做到2号球的中带啊。当然了，这个球就是考验一下杨清顺的一个准度了啊。嗯，因为这个母球相当靠近台边啊，如果说你要打定杆的话，这个希望不会去影响到准度。抬高杆尾啊，看看准度怎么样。哦，好球，这个插板得分。好，那么现在这个角度啊，这非常适合来做3号球啊，这也是一样，抬高杆尾打个定杆啊。这个球还算是蛮直的啊，所以说抬高杆尾稍微小拉个1-2公分啊，不要让这个母球被这个6号球给背娃娃啊，这样子就可以了。好，如果要走到那个位置的话，这个下塞啊，下右塞1颗星弹上去，那或者是说拉杆走2颗星啊，这个看看杨清顺选择哪一种。好，选择第一种打法啊，下很强的右塞1颗星弹上去。教练，如果这个球右塞下的不够强的话，会有什么样的结果？对，有可能会掉球啊，有可能会被6号球掉到。好，4号球做得很直，那就非常简单了啊，小拉一点点。那6号球可以来做左上角的底带啊。好，继续小拉这个中杆啊，让母球往左边移动。At dito nga aiming si Sinyang dito sa ball number 6, pumasok yun at pumosisyon sa 8, no? Napakahusay talaga nitong si Sinyang sa ganitong klaseng tira. At pinapakita niya lang na talagang kaya niyang labanan itong si Reyes. At dito nga nagkonting backspin siya para nakaposisyon na kaagad itong cue ball para sa 9. At dito mukhang makakalamang na ulit si Sinyang. 3 tong score natin dyan, lamang ng 1 punto si Sinyang, no, sa ganitong laban nila. At dito nga mukhang inaantok pa at pagod itong si Sinyang. Pero ganun pa man, si Reyes naman ang magbe-break dito sa rack number 6. Ang score natin ay 3-2.
At dito nga mukhang maganda yung break niya ni Reyes. May pumasok na bola at meron siyang available shot dito sa ball number 1. Kaya panoorin natin kung maka-break and run si Reyes dito sa rack number 6. 好像2号球也进了啊。再看一次。2号球最后的是塞进中袋，对，进了中袋啊，他那个下面的图表没有把它画出来。嗯，好，那么现在直接来做3号球。我们看到这个9号球的前面就是5号球了啊，所以当然了，各位观众一看就知道这个打到最后是什么一个情形。4号做的角度蛮小的。 对，过来确定一下啊，这个5-9的组合球。所以这个冲球啊，冲得好的话，这个就非常简单。哇，这 A friend 怎么母球怎么？ At dito nga mukhang magkakarambola, no? Combination pala itong si Reyes sa 5 at mukhang tutok na ito. At dito nga pumasok yung 9 at panalo dyan sa rack number 6 si Xinjiang, no? All 3 ang score natin at mukhang si Reyes ang magbe-break dito sa rack number 7. At mabilis yung balik ni Reyes at balikatan sila dito ng kanyang kalaban na si Xinjiang. At dito nga mukhang walang pumasok na bola, no? Kaya dry break yan kay Reyes. Advantage naman kay Xinjiang para makabalik sa table. So tingnan natin kung ma-snatch ni Xinjiang itong rack number 7 kay Reyes. 真的如同教练所说的，考虑一下1-3组合球的可能性。对，那么当然了，这个如果说3号球进的话啊，这个1号球有可能会做到左边的中袋啊，要不然的话就是左下角底袋。那教练通常我们碰到像这样的一个情况的时候，有没有办法有这种攻带手的打法呢？ 这个球如果像这种角度，如果要拼的话，当然就是专心拼了啊。果然拼劲。好，看看这个1号球，好像是左下角底袋了啊。要不然的话，右下角底袋的话，好像也可以啊。不过6号球在袋口。 2号球在另外一边啊，所以说现在这母球必须要横抬了啊，而且力量要够啊，不够的话会被掉球。好，看看这个力量怎么样，好像轻了啊，这拉杆拉得太强了啊，要不然就是你照理讲应该稍微这个中杆啊，这个让母球不要走到那么下面去。 假如这个球原本就是想要做7号跟8号中间这个 window 的话，杨先生的计算就相当的精确。对。不过照理讲，大部分的选手应该是直接选择，就是说母球做到这个台边来啊，这样是比较保险一点。哇，滑里滑去。 At dito nga mukhang makapal yung tira na yan ni Xinjiang kaya nag-clip hanging doon sa corner pocket. At na-open naman ang table kay Reyes. No? Maganda itong layout ng table para isang run shot. Dito nga nag-mintis itong si Xinjiang kaya na-open yung table kay Reyes. Panoorin natin mga kabilyard kung ma-snatch ni Reyes itong rack number 7 at maka-abante siya ng isang puntos dito kay Xinjiang. Kaya panoorin natin. 好，现在的问题还是一样啊，5号球最好是空心进袋啊，不要去碰到6号球，要不然的话啊，这个6号球有可能会滚到这个台边去啊，这样子的话
就比较危险一点。所以我们看他角度做得很大啊，还是一样要母球要推杆下来，以防这个6号球跑到台边。几乎是蛮类似的一个角度。对，可是这次他选择是5-6组合球，但是5号球跑得太远了啊！哎，又是一个尴尬的笑容。5-8组合球哦，这个也是，如果说母球没有贴在台边的话，当然就比较好打了。是的，选择防守了。At dito nga mukhang nag-play safe muna itong si Reyes, no? Itinago niya sa likuran ng 8 ball itong cue ball para nga mahirapan ng konti itong si Ching Yang. At dahil sa play safe na yan, mukhang mahirapan talaga si Ching Yang dito sa ball number 5. Kaya tingnan natin diskarte dito ni Ching Yang kung magka-counter safety siya o papapasokin niya doon sa corner pocket itong ball number 5. Kaya panoorin natin mga kabilyar. 但如果说解3颗星的话啊，就是从左上角啊勾上来。哇，选择跳球啊，大概要跳过8号球，想办法要保进。那教练，您觉得像这种球，它的进袋成功率，应该是蛮高的。结果没跳。 At dito nga hindi talaga umubra yung kanyang jump shot na yan. At napansin natin mga kaibigan, no, yung mga new generation na pool player talaga ng mga kabataan, mas mahilig sila sa mga jump shot. Magsimula nung pinayagan ng jump shot sa larangan ng pool. At dito nga naging tamad na at saka umasa na sa jump shot itong mga kabataan na ito na pool masters. Hindi tulad ni na Efren Reyes at saka ni Strickland, talagang umaasa sila doon sa tinatawag na banda-banda, no, kaya na geometry ng table. Last 3 balls si Reyes dito at mapansin natin maganda yung pinakita ni Reyes doon sa strategy na yun, no, na i-play safe muna bago niya i-run out itong rack number 7. Last 2 balls si Reyes at mukhang makakaabante na nga dito sa laban niya kay Ching Yang. At dito aiming si Reyes sa last ball para sa rack 7. Pasok yung 9, 4-3 ang score natin, lamang na si Reyes dyan. At dito mukhang inaantok pa rin itong si Ching Yang, no, sa laban niya kay Reyes. At dito nga si Reyes naman ang magbe-break sa rack number 8. Panoorin natin mga kabilyard. 这个非常难以去判断。1号球，哇，这一次好像进了蛮多球的。对，冲球的力道看起来不是很大。哎，哇，6号球停在袋口啊，所以说第一颗球就是一个1-6的组合球。 Napakahusay nung break na yan ni Reyes, no, at napansin niyo talagang 3 bola yung pumasok at pinapasok niya pa ng sabay yung aim ball niya doon, kaya last 4 ball kaagad si Reyes dito sa kanyang tira, no. 2 shot lang yun, 5 bola ang pumasok. Napakalupit ng tira na yun ni Reyes. Kaya ito panoorin natin kung ma-run out ni Reyes itong rack number 8. 颗目标球啊，以防这个你所打的这颗球，这个目标球也跟着进袋。5号球打进，这局进行的非常快，已经打到9号进了。 At dito nga naipasok ni Reyes 9 na yun, kaya abante na ng 2 puntos si Reyes, no. 5-3 ang score natin dito, raise to 7 lang ito mga kaibigan. Si Ching Yang naman ang nag-break dito sa rack number 9 at mukhang pinala din dito si Ching Yang, may pumasok dyan na bola, kaya back to table pa rin siya para dito sa rack number 9. So tingnan natin kung makahabol siya ng score. 5-3 ang score natin, lamang si Reyes ng 2. 跟1号球之间的这个距离跟角度好像不是很理想。
好，我们看到1号球啊，这个要进攻是比较困难的啊，除非说你对保底带的这个准度有把握。好，管中带，差一点点，但是形成吊球。 At dito nga mukhang gumanti ng play safe itong si Qingyang, no? Itinago niya yung cue ball sa likuran ng object ball na yon dahil hindi niya nga naipasok itong ball number 1 sa kanyang bank shot, pero ganun pa man naitago niya dito sa likuran ng ball number 6. Kaya mahusay pa rin, no? Double shots, double purpose yung kanyang tira, at mukhang mahirapan si Reyes dito sa ball number 1 na ito. Tingnan natin kung magmamasay shot siya o magkikick shot dito sa ball number 1. Kaya subaybayan natin mga kabilyard. 看看 Airframe 的解球啊，这好像是选择1颗星解球。啊，3颗星，看看有没有办法解到。哇，好球！ Napakahusay nung kanyang 3-rail kick shot na yun, no? Mukhang muntik pang pumasok yung ball number 1 doon sa side na yun, no? Napansin niyo yung kanyang 3-rail kick shot, at mukhang papasok pa nga itong uno na ito kung tinamaan ng eksakto. Pero ganun pa man, na-open pa rin itong table kay Xinjiang, at meron siyang available shot dito sa ball number 1. So panoorin natin kung ma-run out niya itong rack number 9. 相当有一套。其实他为什么会选择3颗星啊，而不选择1颗星啊？因为3颗星的这个路线是有一个固定的公式可循啊。那你一般来讲，你1颗星要解到球啊，这个解到的这个角度是比较不稳定。这个教练以前在比赛当中也曾经提到过，对，其实1颗星的解球并不容易。对，并不容易啊，这个你要计算那个角度啊。 而且力量的大小啊，下赛的强弱，都影响到弹出来的角度啊。但是如果说你选择3颗星解球的话啊，这个反弹的角度以及下赛的强弱都是固定的。魔术师解球不进，那么当然遗留下来的就是杨庆顺上台面来。 希望能够把台面上所有的球给清光。对，好，拉杆下来做6号球。At dito nga mukhang nakakakuha na ng panibagong momentum itong si Qingyang dito sa rack number 9. At aiming siya ngayon sa ball number 6. Mukhang maganda ng layout ng table para sa kanya, no? At dito nga aiming na siya dito sa ball number 7. Nakakaposisyon siya ng mas mahusay kaysa sa dati. So tingnan natin kung ma-run out niya itong rack number 9. 今年已经拿了2战冠军的 FN Reyes 开始有点紧张了。好，8号球角度做得蛮大的啊。换句话说啊，这个拉杆横抬，下点右塞啊，让母球过中带。 At dito nga tulad ng inaasahan, last ball si Qingyang dito sa rack number 9, pasok yung 9. 5-4 ang score natin dyan, no? Humahabol pa rin at ayaw magpatalo itong si Qingyang. At dito nga si Reyes naman ang magbe-break sa rack number 10. May pumasok na bola sa corner pocket at yung uno doon sa side pocket. Available, may available shot si Reyes dito sa ball number 2, no? At tingnan natin kung maka-break and run siya dito sa rack number 10. At race to 7 nga ito, last 2 rack na lang si Reyes. At umahabol pa rin itong si Qingyang, no? Balikatan yung laban nila dito, napakagandang laban para sa finals dito sa San Miguel Asian 9 Ball Tournament. 台面上剩下7个，包括母球在内的话，一共是8个球。好，这个 Airframe 做个安全球。 来关心一下，看看有没有掉到球。这个看这个样子，好像可以包到一点点啊。
杨金顺好像要选择剁杆啊，右塞剁杆。啊，碰到了整颗啊，反这个，换句话说。 At kung nakita ninyo yung ikot ng cue ball, no? Mukha talagang pinektusan niya yun para bumalik dito sa posisyon na ito at mahirapan itong si Reyes sa kanyang play safe. Mahusay din talaga itong si Chinyang sa mga ganyang klaseng tira. At tingnan natin si Reyes kung may babang shot niya itong ball number 2. At dito nga mukhang itinago lang ni Reyes, no? Sa likuran ng cluster ball na yun sa itaas. Sa likuran ng 7 ball. Kaya walang possible pocketing itong si Chinyang dito sa odd sa 2. At tingnan natin kung ma-run out niya ito at makagawa ng paraan.好，杨金顺一颗星解球没解到。 这个球杨金顺解得很用力，对，有可能是想要用力打机会多啊。那么 Efren Reyes 由于这次的精彩的防守，又为他争取到了进攻的机会。对，但是这盘球还是要看看这个4号球啊，这个4号球底带有没有被9号球给挡住。 好，我们看他做一个3号球，做的角度相当大啊，很明显的4号球要来做上方底带。好，5号球打进，5球拉杆，一颗星弹出来。 6号球的中带。 At dito nga mukhang nakuha na ni Reyes yung kanyang momentum at nasa last 2 ball na siya dito sa rack number 10. Aiming sa 7 sa corner pocket. Pasok yung 7 na yan at ito nga maganda na rin ang posisyon dito sa 9. Mukhang muuna sa top of the hill itong si Reyes, no? At ang pasok ng 9 ito nga pumasok na 6-4 ang score natin dyan. Lamang na si Reyes at naghihiyawan na yung kanyang mga fans, no, ng mga Filipino community dyan sa Taiwan. At dito nga makita ninyo talagang pinapakita ni Reyes yung kanyang supremacy sa larangan ng pool and billiard. 6-board ang score natin dyan, 6-4. Lamang si Reyes ng dalawa, nasa top of the hill na siya. Tingnan natin si Chinyang kung makahabol dito sa rack number 11. 我们看到的在观众席当中的这个朴信印，他要看看到底杨金顺厉害在什么地方？为什么我居然一局都拿不下来？我在想，他跟这个杨金顺的比赛啊，这个可能这个冲球的表现应该是蛮差的啊，要不然的话，怎么可能说这个轮流冲球竟然还一局都拿不到？对。 所以我想，教练讲的是非常重要的一件事情，在这个圣地亚州9号球巡回赛当中，采取的是轮流冲球制。轮流冲球制，你还挂了一个大鸭蛋的话，一定是有什么地方出现了蛮明显的失误，表示这个冲球冲得很差。嗯。这次轮到杨金顺的冲球没有表现了。哎，好像没有球进的样子。 大家看看重播镜头，同时注意一下3号球跟9号球之间的关系。At dito nga sa break ni Chinyang, no, walang pumasok, very dry break yan. Medyo mahirap lang yung position nitong cue ball para sa 1. Medyo malayo pero tingnan natin kung makakuha ng position si Reyes dito sa 2. 6-4 ang score natin. Last rack si Reyes dito at nasa table advantage si Reyes. At dito nga ipinasok ni Reyes sa side pocket, no, yung ball number 1 at ito mukhang tumago sa likuran ng sa is itong cue ball para sana makaposisyon siya dito sa 2.
Kaya very disappointed dyan si Reyes dahil hinarang nga ng 7. At tingnan natin kung magawa ng paraan ni Reyes itong dos na ito.哇，还掉得蛮死的啊！这个球一颗星要解都有点困难。好，所以要走右边的话，2颗星到3颗星了啊。看看5号球。 5号球停了袋口，差一点点。杨清顺怎么样来解决这2号球呢？ 如果解不到的话，好像2-9组合球就有机会。好，直接1颗星解球啊，或者是说横抬2颗星，哇，解到了，漂亮。2号球好像被3号球挡住了啊，没有办法直接进袋。 Napakahusay na play safe na yan na ginawa ni Reyes, no? Itinago niya sa 3 and 9 itong ball number 2. Sa likuran niya yung cue ball, kaya pinapahirapan niya talagang itong player na ito. Pero ganun pa man, mukhang may puwang, no, ng kaunti para matamaan niya itong Diyos sa gitna ng 9 at 3. Pero tingnan natin kung makarambola niya pa dito sa 5, no, sa corner pocket. Panoorin natin yan, mga kabilyard. 可以刚好可以看到一点点包球。当然，这个球可以考虑来拉杆进5号球。好，那么杨清顺呢啊，跟这个裁判申请延长时间。那我们看那个杨清顺好像想要把这个好像2号球可以进底袋的样子啊。 一个远球，2号球打进，哇，相当的准啊！哇哦！这个球太精彩了。对，所以说啊，这个杨清顺要打赢 Efren， 就是要充分这个展现自己的准度。 然后这个3号球比刚才2号球稍微好打一点了。好，3号球进了，现在一个4-5的组合球。当然，最理想的就是4号球能够继续淋在袋口。 Napakahusay nung tira na yun ni Qingyang at dito nga nag-combination pa siya para dito sa ball position niya sa 4 sa corner pocket, no. Maganda rin yung pinapakita dito ni Qingyang. Tingnan natin kung ma-run out niya itong rack number 11. 魔术师大概没想到刚才的2号球给了杨清顺这么一个拼球的好机会。 啊，6号球好像有点角度啊，这个看看是推杆1颗星上来，或者是说直接拉杆啊，碰左边的颗星出来。好，我们看他直接推杆啊，这个。
Aiming sa 7 itong si Sinyang. Last 3 balls siya dyan. Pasok yung 7. Last 2 balls si Sinyang. Konting English shot lang ito para dito sa 9. At dito nga forward niya, no? English shot para sa 9 itong si Sinyang. At mukhang makakahabol ng 1 puntos. 6-5 ang score natin dyan. Lamang na lang ng 1 puntos si Reyes dito sa kanilang laban, no? At dito mukhang maganda yung pinapakita ni Reyes dito. At itong si Sinyang. Ganun pa man, may pumasok sa break na yan ni Reyes, kaya advantage pa rin si Reyes dito sa rack number 12. Wow， 对吧？哎，才说了就形成吊球了。哎，还可以看得到啊，这个应该还可以进。好，推杆上来做到了3号球，那么4号球刚好在下面啊，所以说他3号球的做球母球推杆推的比较用力一点，制造一个角度。5号球的做球是个关键。好，推杆推到了上面。 再拉一点点回去。这一局已经没什么问题了啊，这个 A-Friend 可以追回一局下来。所以我们要再一次提到这个轮流冲球的这样的一个比赛制度，它的特性呢就在于 Efren Reyes 虽然是拿下了这一局，但是呢他没有办法继续来往下冲球，所以下一局必须要轮到的是对手的冲球。所以假如杨千铉能够冲出一个好的球型的话。 现年已经有50岁的 Efren Reyes， 他是出生在菲律宾的 Angeles City。 At dito nga mga kaibigan, no, nanalo sa isang rack itong si Qingyang, kaya tumabla yung score. At dito nga mukhang maganda yung pinapakita nitong si Qingyang sa laban nito. Si Reyes ang magbe-break dito sa rack number 13. At last rack yan ni Reyes. Makuha niya na nga kaya itong break and run na ito at manalo. Kaya subaybayan natin mga kabilyard. 如果说冲得好的话，可能这个比数又会拉近。4号球进了，看看1号球，1号球跑到左边的台边。这个现场不时传来惊叫声啊！ 4号球碰了一下9号球进底袋。好，2号球在球台的下方啊，但是1号球，当然了，如果要进攻的话，只能够来保下方。 Mukhang pipinahin talaga ni Reyes itong ball number 1 at ganun pa man, medyo makapal yun kaya nag-bounce, no? Or talagang intentional niyang i-play safe itong ball number 1 na ito para itago ni Reyes itong cue ball sa likuran ng maraming cluster ball na ito sa ibaba. At dito nga walang possible shot pocketing itong si Sinyang. Tingnan natin kung magawa niya ng paraan nito. Mukhang magja-jump shot dito si Qingyang, no? Kumuha ng jump shot cue. At kung ma-jump shot niya nga ito, mukhang may pag-asa si Qingyang dahil maganda na yung layout ng table. Kaya panoorin natin mga kabilyard. 先比划一下。这一球跳球的成功率蛮高的啊，只要跳过6号就够了。哇，果然跳进，好球啊！好，看看2号球有没有办法做到。 哎，中袋不晓得有没有被7号挡住。从特写镜头当中来看，好像还可以过。啊，刚好可以进啊。
好，那么3号球刚好在下面啊，所以说这个球拉杆回来做3号。哇，这个跳球就像一根针一样，刺到了这个 A-Friend 的心坎里。真的是。这个跳球太重要了。5号球，哎，做到了中带啊，这中带好像可以过的样子。6号球当然继续来做。Pasok yung 5 na yun sa side pocket at itong 6 sa side pocket pa rin yan. Mukhang nakuha na nga ni Qingyang itong kanyang momentum dito sa kanyang laban, no? All 6 tayo dito mga kaibigan, mga kabilyard, pero tingnan natin kung magawa ng paraan ito ni Qingyang. 出了微笑，好像也觉得自己这场比赛的运气相当不错。杨金顺的9号球做得相当的简单。Last ball si Qingyang dito sa rack number 12 at doon nga pumasok yun. Nagtabla na tayo dito mga kaibigan, no? Pareho na sila nasa top of the hill at advantage sa break itong si Qingyang at mukhang may papasok ba na bola at mukhang masagwa, no? Hindi pumasok yung sa ace doon sa corner pocket. Dry break yan at napaka-crucial shot pa naman dahil pareho na silang nasa last rack, no? At dito makikita ninyo mukhang minala si Qingyang sa break na yan. Walang pumasok bagamat muntik nang pumasok yung sa ace sa corner pocket. At dito take advantage si Reyes. At napakaganda ng layout ng table. Panoorin natin kung ma-run out ni Reyes ito at manalo dito sa match. 2号球，哇，好像角度做得蛮大的。薄球，2号球还是薄进。好，4号球在下方啊，轻轻的薄进就可以做到4号球。哎，哇！好，4号球做成了一个大角度的球。包底带，当然了，这个5、6的组合球。现场的观众看起来是议论纷纷的。这一局 Efren Reyes 破掉了杨金顺的冲球局。对，这个该不会历史又重演吧？这个这个赵宏邦跟这个 Efren Reyes 争冠亚军的时候。也是从落后的情况追上来。希望这次赵丰邦的徒弟能够。At dito nga tulad ng inaasahan, no, mukhang hindi na pagbibigyan ni Reyes itong kanyang kalaban na Taiwanese na si Qingyang. All 6 na kasi ang score, race to 7 lang ito. Last ball si Reyes. Mukhang mahirap pa ito kaibigan, no, mga kabilyard. At tingnan natin yung last shot nito at mapanood natin. At dito nga, pasok yung 9, panalo si Reyes. Congratulations, see you on my next video. 冠亚军决赛当中来争夺香港站的冠军。